Magandang hapon po ulit sa ating lahat. Ang gospel po natin ngayon is reminding me sa pinakapaborito kong subject when I was a student. Siguro, paborito din po ninyo yung algebra. Sigurado ako na gustong-gusto niyo yung algebra dahil sa algebra ay hinahanap ang value ng x. At ayaw naman natin yung value ng x kasi gusto nating maghanap ng bago. Anyway, sa algebra po ay nakakarinig tayo ng mga words tulad ng hexagon. Ilang sides ba ang hexagon? Yung mga gustong sumagot, itaas lang yung kamay at i-point niyo kung ilang side. Hexa. 6 po, no? Ang pentagon, ilang side? Penta, 5. 5. Kaya nga yung Pentagon sa US ay tinatawag na Pentagon dahil ay ang forma daw ay parang 5 sides talaga ang forma ng kanilang office. Ang rectangle, ilang sides ba? 4. Ang triangle, yan ang hinahanap palagi natin yung value ng x. Pag hinahanap natin yung sides, ang ano ng sides, 3 sides yan. How about the circle? How many sides is a circle? 2. Inside and outside. At itong 2 side ng circle na ito, kahit anong gagawin natin, hindi po natin pwedeng ihiwalay. Dahil ay pag may inside, it should have an outside. Ay kung yung mga mahilig manood ng volleyball, pag hindi makikita ng referee kung saan nahulog yung bola, nire-replay. At nakikita kung saan ba nahulog, sa loob ba ng line o sa labas ba. Anyway, bakit ko ito pinagsasabi sa inyo? Dahil ito po ang gospel po natin ngayon. Ang pag-ibig ay may 2 sides. Tulad ito ng coins ninyo. Isang coin, 2 sides. Pag-usapan natin ang pag-ibig, it would mean first and foremost, your love to the Lord. At diyan nakasalalay ang lahat ng mga pag-ibig. Madali lang nating isipin o sabihin na mahal natin ang Diyos. Hindi po ba? Ay, lahat makapagsabi niyan, mahal ko ang Diyos. Pero, doon tayo nahihirapan sa pangalawa. Dahil hindi ka pwedeng pumunta sa langit na ang dala-dala mo ay pagmamahalan ng Diyos. Ang pag-ibig ay tulad ng krus. May 2 linya. Yung linyang mataas, yan ang relasyon natin para sa Diyos. Ngunit ang pag-ibig natin sa kapwa ay itong nakababag. Nang ibig sabihin, hindi ka pwedeng pumunta sa Diyos kung hindi mo malampasan ang pag-ibig mo sa kapwa. We cannot separate the two. Kung gusto mong pumunta sa langit, whether you like it or not,
You have to love your neighbor. Kahit ang mukha niyan ay hindi mahirap mahalin. Sa mga Hudyo, mas mahirap dahil para sa kanila ang neighbor ay yung kapwa nila Hudyo. Yung aliens, yung mga dayuhan ay hindi kasali sa kanilang neighbor. Remember yung tao na inambush, tapos dumaan yung pari, dumaan yung Levite, ay hindi malang sila tumulong. Dahil yun ang kultura nila. At ang tumulong ay yung Samaritano. At sabi ni Jesus, yung Samaritanong ito, ang siyang naging neighbor nung taong tinambangan. Ngayon, sinabi ulit ni Jesus, it is easy to love God, but it is difficult to love your neighbor. Kung gusto ninyo na makapunta sa langit, kailangan na may relasyon tayo sa Diyos, ngunit kailangan lampasan din natin ang ating relasyon sa bawat isa. Sa mga Hudyo, ito yung prayer nila dahil ay napakahirap talaga. Kaya ito yung tinatawag na Shema. Actually, si Jesus is just quoting a passage in the Bible. The book of Deuteronomy, chapter 6, 4-6. Listen, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Ito yung palagi nilang dinadasal araw-araw, twice a day. Dahil mahirap. Ngayon, how do we know that we really love God? Kasi palagi natin yung sinasabi, mahal natin ang Diyos eh. How do we know? The answer is, when we love our neighbor as ourselves. Ano ba ang example ng pagmamahal? Punta tayo doon sa first reading for today. Napakaganda po, hindi ko dagdagan ng sarili kong example at baka ma-accuse ninyo ako na pinapatamaan ko kayo. Hindi po. Ang una po, dito sa first reading natin from the book of Exodus, kung gusto mo na pumunta sa langit, kailangan mong mahalin ang iyong neighbor. Paano ba mahalin ang neighbor natin? Do not oppress people. Huwag mong ibuli yung ibang tao. Ang oppression ay ino-oppress mo lang yung tao na mas lesser ang power kaysa iyo. Hindi po ba? Hindi ka naman pwedeng mag-oppress sa tao na mas makapangyarihan kaysa iyo. Ang i-oppress mo yung mga tao na walang-wala. At ito yung sinasabi dito sa first reading. Huwag ninyong aapihin ang mga taga-ibang bayan. Huwag ninyong aapihin ang mga taga-ibang bayan. Tayong lahat ay taga-ibang bayan tayo eh. No? Kayo ba ay nakadanas na ng pang-aapi? Kung wala, ang sunod na tanong, kayo ba ay nang-aapi sa kapwa ninyo taga-ibang bayan?
Hindi akong sasagot niyan. Kayo ang sasagot. Tanungin ninyo ang budhi ninyo. Tanungin ninyo ang puso ninyo. Tanungin ninyo ang sarili ninyo. Am I oppressing other people? At sinabi pa ni Jesus, o sinabi pa rin ng Panginoon dito sa first reading natin, sa Book of Exodus, huwag din ninyong aapihin ang mga babaeng balo at ang mga ulila. Yung mga tao na walang kakayahan. Ito yung mga poor during the time of the Old Testament. Dahil ang mga Hudiyo, itong mga Israelites, palagi silang pumupunta sa giyera dahil hinahanap nila ang promised land. Para makuha nila ang promised land, nag-promise ng Panginoon sa kanila, nakapagyera sila. At marami sa kanilang mga kalalakihan ang namatay sa giyera. Kaya mas marami ang mga balo, mas marami ang mga bata na walang tatay. These are the poor in the community. At sinasabi din ng Panginoon sa atin ngayon, may mga tao na ganito, nangailangan ng tulong. Ito yung poor na pag hindi mo tutulungan, walang mangyayari sa buhay nila. Huwag mong apihin. At tingnan natin kung ano ang sabi ng Panginoon. Kapag inapi ninyo sila, ito ang sabi ng first reading, kapag inapi ninyo sila at dumaing sa akin, diringgin ko sila. Dahil dito, kapupuutan ko kayo at lilipulin sa pamamagitan ng digmaan. At gayoy, mababalo rin ang inyong asawa at mauulila ang inyong mga anak. Galit ang Diyos sa mga tao na nambubuli. Galit ang Diyos sa mga tao na walang pag-ibig sa mga mahihirap. This is the kind of love that God wants us to experience. Madaling mahalin ang mga tao na gusto natin. Pero mahirap mahalin ang mga tao na nagbibigay sa iyo ng problema. Yung mga tao na nagbibigay sa iyo ng sama ng loob. Yung mga tao na pag nakikita mo sa umaga, nasisira na ang buong araw mo. Sabi ng Panginoon, they are your neighbor. Mahalin mo sila. Pag hindi mo sila mahalin, kapupuutan ko kayo. Lilipulin ko kayo. Dahil they belong to me. Mga kapatid, this is the challenge. Mahirap magmahal. Pero kung gusto ninyong pumunta sa langit, dapat lampasan natin yung naging babag. Kulang kung sasabihin mo na mahal mo ang Diyos, ngunit kinapupuutan mo ang iyong kapwa. The only way to love God is to love your neighbor. As yourself. Hindi naman sinasabi ng Panginoon na kapupuutan mo yung sarili mo. Hindi. Ang pagmamahal sa kapwa ay sana tulad ng pagmamahal ng iyong sarili. Nililinisan mo, binibihisan mo, inaalagaan mo. Alagaan mo rin ang iyong kapwa. Bihisan mo rin ang mga walang damit. Bisitahin mo ang nasa kulungan.
tulungan mo ang nangangailangan ng tulong. At dito, may sinasabi pa dito, na hindi lang i-oppress, hindi lang oppression ang problema. Dapat, huwag mo ring gamitin ang kanilang kahinaan para kumita ka. Pag may humiram sa inyo na mga mahihirap, ang sabi ng Exodo, huwag naman inyong patubuan ng malaki. Hindi yan tulong. Huwag naman kayo mag 5-6. Hindi yan makakatulong. Nagagalit ang Diyos. Akala mo, mahal ka ng Diyos dahil mayaman ka? Basahin mo ito. Napupuot ang Diyos. At paghihiling ng tulong ang mga ito sa Panginoon, makikinig ang Diyos sa kanila. Dahil ang Panginoon ay maaway. Mga kapatid, let us love our neighbor so that we can love God more. Amen.